you listen carefully sa mga tips na ibibigay namin sa inyo and mga procedure. Now, lahat po ng ito ay bibigay, may mga procedures or rules na pinapatupad po tayo dito sa track. Hindi po para pahirapan kayo, yung mga riders natin or para hindi kayo mag-enjoy. Kaya po meron mga rules na pinapatupad para po masigurado po natin na ligtas kayo at ma-enjoy ninyo yung track day ninyo. Hindi po palibasa race track siya, pwede na tayo magpatakbo na lang na matuli na race track to, bahala ka na. Diba? Hindi, uuwi pa po tayo, may mga mahal sa buhay tayo nag-aantay sa atin. At hindi po ito yung huli, lalo-lalo na with Wheeltech, dahil taon-taon po natin ginagawa to, bilang pasasalamat sa inyo, ng mga customer po natin. Okay, marami po sa atin, syempre nagmomotor na po tayo sa kalsada, at napakaganda, malaking bagay po yun na meron na po kayong experience, at yun yung nagbibigay sa inyo ng confidence. Pero ngayon po, ang ihilingin ko lang po ng konti sa inyo, kumbaga medyo bawasan natin ng konti ngayon yun, kasi kung marunong po kayo magpatakbo sa kalsada, kahit sa twisty, endurance challenge o kung ano, tandaan po natin, ang kalsada, ginawa po yan para sa public transportation, bus, trucks, yun po yung konsiderasyon, dinesign po yung kalsada. Yung racetrack po, dinesign po siya para mahirapan kayo. Yun po yun. The racetrack was designed to challenge your riding skill. So most of the corners that you will see here, hindi nyo makikita sa kalsada. Yun po yung rason na pag-ikot ninyo, nagtataka kayo bakit parang beginner kayo ulit. Kasi nga po, iba po yung tabas na makurbada po dito. Pero wag po kayo mag-alala. I-guide po namin kayo. May mga kasama po ako na mga students ko na sila na rin po ang racers ng Wheeltech. Pakilala po natin. Unang-una po. Ito mga to, pumunta po dito sa school natin, sa Zero to Podium Riding School. Nag-aaral po sila dito kung saan-saan lugar po sila galing. At sila po ang napili ng Wheeltech na mag-represent sa ating brand noong nakaraang Philippine Superbike Championships or yung tinatawag natin na Motorcycle Championships sa Philippines. Una po, bagay po natin yung sumusulat yung dala nila. Okay, makilala po muna natin isa-isa. Una po, mula po sa pinakamalayo ba muna? Ano po mas malayo? Visayas muna tayo, Visayas. Right, mula po sa Visayas, siya po ang first runner-up sa rookie class. Ito po si Chris Will Villanueva, taga Cebu, hailing from Talisay City. Yan. So, bakasyon na actually, tapos na yung season. So, normally, lumilipad pa po siya dito. Dito po siya nagtitrain at dito syempre races. Pero ngayon po, sa track day ng Wheeltech, nandito po siya para supportan po tayo. Mag-aakay po siya, sasamahan pa niya po kayo sa loob ng track mamaya. Papakita niya sa inyo yung mga linyang pag-uusapan po natin dito. Ang susunod po ay mula sa malayong lugar ng Puerto Princesa City. Ito po yung Rookie of the Year. 2023 Rookie of the Year, Alec Espanillo po. Si Crispin at si Alec ay rider ng Yamaha, Wheeltech Yamaha. Naka-R3 po silang dalawa. So, si Alec po ang isa sa pinakamabilis na rider sa R3 sa ngayon. Nagkakatapos niya mag-participate sa Race of Champions noong nakaraang last month. And then, of course, mula sa pinakamalayo, ito medyo paborito ni Boss Rosco. Okay, ito po yung kumbaga, tawag na dito, isa sa protege ng Zero to Podium Riding School, isa sa fastest riders sa balak ng Pilipinas. Siya po ay nagsimula sa Ninja 400, nag-champion po siya, siya po yung Rookie of the Year sa Ninja 400. And then, noong 2023 po, sumampa na po ng ZX6R, 600cc. Siya,
rider siya ng Wheeltech Kawasaki naman. No? So yung lap times na ginagawa niya, lap times na pang 1,000 na. So isa to sa Ride Future ng Philippines. Si Sean Rocky Francisco. Okay. And then of course, may kasama rin po tayo dito, isa naman sa mga bata. Doon naman tayo sa medyo, bata-bata. Mas bata. Right. So, alam po ninyo, yung school po natin, hindi lamang po yung mga locals yung tinuturuan natin. Marami po tayo ng mga foreigners na nag-train sa atin. Marami din po mga balikbayan na dito nag-training. No? So, isa sa mga coaches natin, yung champion noong nakaraang Pirelli Cup, Pirelli GP champion. No? So, he's the first Pirelli GP Moto3 ka ba? GP3 champion. Yan. Si Ray Rocket Halili from California. Yan. From the US. Right? So he's going to be working with us para doon sa mga 1,000. So siya po yung mag-aalaga ng puso. Okay? Si Moy, wala ka? Okay. Mamaya, darating yung pinakabatang racer natin. Okay. Okay guys. Quickly tayo. Ilang bagay lang ang importante kailangan ninyong tandaan dito sa racer. No? Number one, visuals. No? Sobrang importante, narinig na ninyo, shortcutin ko narinig na ninyo palagi, look where you want to go. No? Tumingin kung saan mo gusto pumunta. Sobrang importante nito dito. Kasi kung hindi mo alam yung ginagawa mo, hindi ka tumitingin kung saan ka pupunta, damuhan ang pupuntahan mo. Napakalaking porsyento sa damuhan ang pupunta. Okay? When I say look where you want to go, ibig sabihin, chin over shoulder. Lingon. Sige. May guide yan. Okay. Okay lang, A plus A yan, di ba? Okay. So, pag sinabing turn your head, kumbaga, parating sa kurbada, palagi nyo narinig, tingin ka sa malayo, meaning look ahead, advance, no? Kumbaga, paligo ka pa lang, tingin mo na kung saan mo gusto pumunta, yung liliguan mo na agad, no? Hindi mo nakatingin ka doon kung nasaan ka. Pag anong ginawa mo, tingin yun, o-overshoot ka. Ang idea ng looking where you want to go is turn your head, chin over shoulder, tapos kalimutan ninyo yung harapan ng motor ninyo. Pag nakikita ninyo yung harapan ninyo ng motor ninyo at lumiligo kayo, nakatingin kayo kung saan papunta yung motor ninyo. Doon yung mag-overshoot. Okay? Kalimutan ninyo, hindi nyo siya dapat nakikita. Right? So yun yung reason na makikita ninyo na pag lumiliko yung mga racers, ganyan siya. Okay? Hindi namin tinitignan tong harap ng bike, right? Dahil yung bike mo, doon ang punta nun eh. When you turn your head, once you start turning your head, because of our hand-eye coordination, you start to steer towards wherever you're looking, right? So turn your head, look where you want to go, right? Papagyan! Bigyan! Carry your name, please line up at the pink lane. Carry your name, please line up at the pink lane. So, look where you want to go. Sobrang importante. No? May magtatanong, bakit hindi na lang mata? Diba? Bakit hindi na lang i-roll yung eyes? Ang problema, pag i-roll mo yung eyes mo, yung gilid ng mata natin, sobrang napaka-sensitive yan. Karamihan sa malalaki, hindi naman masyadong bumababa doon, pero may dumidire-diretso sa puno. Diba? Kasi nakikita niya sa gilid ng mata niya yung ganyan ng puno. Hanggang mag-catch yung attention niya, hindi na siya tumitingin doon. Hindi niya nangyayari. Right? So, look where you want to go. Isa. 2. Pag nagmomotor tayo, saan pa tayo nakahawak? Sa manibela. Diba? Manibela, tama. Yes. Ha? Yes. Yes. Okay. Mali yun. Dapat sa tank. Yeah. Yung manibela ninyo, kaya nandun, ay para sa driver input. Ibig sabihin, command ninyo sa motor. Liko, accelerate, freno, clutch, whatever controls nyo yan. Pero hindi para supportahan yung timbang ninyo. Napansin niyo yung tank ng motor ninyo, may shape, diba? May korte. Saktong-sakto yung hitahin nyo yan, diba?
Kaya sakto yung hita ninyo doon para maklip ninyo, maipit ninyo yung tangke ninyo, right? And then, Category A riders, please proceed to the pit lane. Category A riders, please proceed to the pit lane. and then, maipit ninyo yung tangke, and then relax lang yung upper body. Diba? Kumbaga, bakit hindi tigasan natin? Bakit hindi okay na matigas ang tao sa Manila? Yung motor ninyo, rear wheel drive vehicle yan, yung likuran ng gulong ang tumutulak sa harapan ng gulong. Yung harapan ng gulong, ang ginagawa niya, tinitiktik niya direction. No? Kung saan siya pupunta. Normal na yung motor, every time mag-start or mag-accelerate, gagalaw yung harapan. Bakit? Kasi yung harapan nag-a-align sa likuran. Okay? Pag hindi nag-align yung harapan ng gulong sa likuran, pabagsak yung motor. Isa sa kinakatakutan ng mga nag-ratong drivers, yung tank slapper, wobble. Diba? Kaya nga kayo nag-aaway-aaway sa Facebook tungkol sa MotoGP steering damper. Diba? Kaya steering damper, steering damper. Ako hindi ako gumagamit ng steering damper. Kasi normal na gumagalaw yung harapan. Pag pinigil mo yun yung weird para sa motor. Kasi hindi na nangyayari yung natural niya ng karakter. Na yung harapan, palaging nag-a-align sa likod. Okay? So, kadalasan, pag nag-wobble, ano ginagawa ng rider? Natakot. Survival reaction, yung panic reaction, ito, number 1. Diba? Higpit hawak sa manibela, pipigilan niya yung wobble. Tama? Okay. Kaya bakit nga ba nag-wobble yung bike? Papatayin ka ba? Hindi. Ibig sabihin, hindi naka-align yung harap at yung ito. Eh, pinigilan mo ngayon. Mabuti o hindi? Hindi, di ba? Ang problema, mali yung pakiramdam ng tamang paraan ng pagsakay. So, ang susundin mo ngayon kung ano yung feeling mo na tama. Ang problema, hindi tama para sa motor yun. So, karamihan ng mga bagay na gagawin mo sa pagmumotor, mali yung pakiramdam. Ang tanong, paano mo nagagawa? Yung motor ko, yung R1 ko, umabot ng 280 plus bago tumeno dito sa Main Street. Yung mga panigali, umabot ng mga 305 kilometers bago tumeno. So sabi nila, paano yun? Kaya mo nagagawa yan kasi araw-araw mong ginagawa yan, matapang ka. Hindi totoo yun. Kasi every time na ginagawa ko, lumalaki pa rin yung mata ko, natatakot pa rin ako. Ang pagkakaiba lang natin, may tiwala ako doon sa teknik na gagawin ko. Imposibleng hindi lumana yung teknik. Imposibleng hindi lumikot yung ito. Walang tulak, walang tsaka. Yun yung tinatawag yung sinasabing scientific. Kaya nag-aaral yung mga tao. Okay? Now, mapalik. Isa to doon sa mga tinuturo ko sa inyo. Yung motor, normal na gumagalaw siya. Walang motor, lalo pag nag-race track ka, walang motor na stable, na diretso lang. Pag diretso lang yung motor mo, hindi gumagalaw, mabagal ka. Normally, ang tanong nila sa akin, Coach, ano ba yung tamang speed pamasok sa corner? Ano daw yung tamang speed? Walang value. Walang value. Category A riders, please proceed to the pit lane. Track will be open. Speed is your friend. Okay? Speed is your friend. Ibig sabihin, mas mabilis yung motor mo, mas stable siya. Okay? Pag pinatay mo yung speed mo, ano mangyayari sa bike? Tutumba. Di ba? Pagka-preno ka ng preno sa kurbata. Kasi yung instinct mo, sinasabi, patayin yung kung ano yung nararamdaman ng takot mo during that time. Di ba? Yun yung sinasabi ko na ang pilitin mong gawin, yung pakiramdam mo tama. Ang pakiramdam mo tama, papagaling mo yung motor sa kurbata. Okay lang yun, kung ang takbo mo 30, wala namang problema. Pero kung yung mga high-speed corners, yung high-speed corners natin, lalo sa pag nagra-ride kayo sa Marilake or sa Twisties or wherever, pag nawala yung forward momentum ng motor, ito ang hatak ng gravity. Okay? So, ang tamang sagot doon sa ano yung speed, ano yung tamang speed sa corner. Kung pagdating mo sa corner, especially sa racetrack, ang dating sa iyo ay relax ka lang, okay lang, mabagal ka. Dapat ang dating na boom, shit! Ganun siya. Yun, tama yun. Dahil hindi tama para sa atin, pero tama para sa inyo. Dahil
the faster you are, the more stable the bike is. It is also the same reason kaya nakakahiga yung bike mo corner. Hindi dahil ginagamit namin yung tuhod para hindi bumagsak yung bike. Hindi. Alam niyo ba kung may gamit ng tuhod? Indicate. Sinusukat lang namin po yung lalim yung higa ng tuhod. Kahit walang tuhod, kahit nakadiretso ka lang, hihiga yung bike. Hindi po kailangan ng katawan. Proper steering lang. Mas malalim ang, mas mabilis ang dating ninyo sa kurbaga, kailangan mas malalim ang higa ng bike para lumiko. So, mali yung mindset ng iba na bibilis yan nila para humiga ng malalim yung motor. No? Para maka-knee drag. Okay? So guys, hindi siya exhibition. Knee dragging o yung lean angle is not an objective. Resulta siya ng correct na pagmumotor. Kasi kahit hindi ka nagbabody position, magpupulag kayo, makikita niyo makalino yung motor mo. Ang importante, tama yung speed, tama yung linya, at tama yung technique na ginagawa. Okay? So, kaya ko in-explain sa inyo, yun, bro, no? As much as possible, relax. Mamaya, relax. Grip lang, relax ang upper body. So, ano yung una sabi ko? Look where you want to go. Look where you want to go. Turn your head, chin over shoulder. 2, grip lang, relax ang upper body. Okay? 3, Currently inside the track is category A. Currently inside the track is category A. 3, throttle. No? Yung throttle ninyo, ang pinaka-importante control ng motorsiklo. Okay? Kasi, hindi lamang acceleration at deceleration ang dinidictate niya. Hindi lang speed. Ang dinidictate ng throttle ay power delivery. Kung gaano kalakas ang power na ibibigay ng bike. No? Yun yung pagagawa ng throttle. No? So, pag binigyan niyo yung throttle ninyo, ang gagawin ng bike? Remaining. Matututo ang bili. Diba? Bigla mo patayin ang throttle ninyo, may engine brake ka. Ano Stopping. Stopping. Okay? Stopping. Stopping. Kasama preno. Bakit ganon? Kasi, merong, sa motor ninyo, every time na nag-accelerate o nag-accelerate kayo, yung timpang ninyo, lumilipat. Okay? Lumilipat. Right? Pag nag-accelerate kayo, lilipat yung timpang. Ito. Pag nag-accelerate kayo, lilipat yung timbang sa so, yun dapat smooth. Hindi pwede yung bigla. Sa karera, hindi lang ganyan mag-travel. Lahat yung ganyan. Smooth on. Walang bigla. So, mamaya, lalo mamaya, pag nag-accelerate kayo, smooth on. Pag nag-decelerate, smooth on. Okay? Clear? Okay. So, tatlo. 1, look where you want to go. 2, grip time. Relax upper body. 3, smooth throttle control. No? Walang bigla. Smooth rider input, smooth throttle control. And then, yung fourth, mas tutulong ko na yung fourth, braking. Guys, do not stop the bike. Huwag niyong panintuin yung motor. Papagalin mo muna sa harap dito. Papagalin mo muna sa harap dito. Here, hindi pwedeng fast, stop, into. Stop. Hindi pwedeng fast, stop, liko. Hindi, babagsakin tayo. Right? So, set your speed and then steer. Set your speed and then stop. Here. Right? Yung pinakamagaling na racer, hindi siya yung pinaka-mabilis magpatakbo ng motor. Hindi siya yung pinaka-matapang. No? Hindi siya yung pinaka-wide. Kabaligtaran, siya yung pinaka-smooth sa lahat. Pinaka-consistent. Sobrang smooth sa throttle. Sobrang consistent sa preno. Kung saan lang preno, doon siya preno palagi. Palaging tama yung linya niya. Yun ang mabilis na rider. Okay? So, hindi yung kailangan dito na magasaw o maluman. So, ang leader ng riding guys ito, hindi ganyan. Itong leader ng riding. Okay? Ito ba ay mabilis? O
Tandaan ninyo, smooth is fast. Smooth is fast. Okay? So, guys, braking, the idea is, pag nagpreno po kayo, no? One, alisin po ninyo, pag nasa race na kayo, alisin ninyo yung daliri ninyo sa preno kung hindi kayo nagpreno. Keep it sa throttle. Yan, ang throttle. Hindi ganyan. Ang throttle. Pag roll off ng throttle, diretso sa preno. Roll off throttle, bitaw sa preno. Kasi kung nakaganyan ka, every time na nagugulang na, ang gagawin ng daliri mo. Ito. So ngayon ganyan ka ng ganyan, nakalitik yung throttle mo. Diba? Nakalitik yung throttle mo, so okay kayo. Okay. Yeah. So, in racing kami, roll on, naka-roll on, roll off, diretso sa brake. So pag sinabi kong gas off, ibig sabihin ng braking na yun. Dahil pag roll off mo ng throttle, brake ka agad. Brake front, brake rear. Gamitin ninyo yung harapan ng gulong, gamitin ninyo yung likuran ng gulong. Okay? Likuran ng gulong, sorry. Gamitin ninyo yung likuran ng brakes, gamitin nyo yung harapan ng brakes. Pareho. Okay? Bakit? Akala ng iba, maraming nagsasabi, huwag nang gamitin yung rear brake, sasend lang ang brake. Kaya mahalaga yung rear brake dahil sa impact ng weight sa motor. Ito, sobrang importante. Advanced riders yung nakakaalam nito. Okay? Kaya, pag nag-brake mo sa harap, yung weight, lilipat sa harapan ng bike. Diba? Babagal yung harapan ng gulong. Eh, hindi ko lang ng gulong. Babagal mo siya kagad. Kung ang takbo mo, 120, nagpreno ka sa harap. Nagpreno ka sa harap. Okay, ano mangyayari? Yung weight mo, lilipat sa harapan. Tama? Eh, hindi ko lang. Ano gagawin? Patuloy pa rin. Yun yung reason maraming sumisenta. Ito yung makaramdam mo, no? Ito yung nangyayari. Pag preno ninyo, lilipat yung weight sa harap. Lalo ka na, bumotor kayo, tumawid, bigla kayo. Diba? Nag-grab kayo ng preno. Mangyayari, bigla yung weight transfer. Lilipat yung weight sa harapan, ilikuran, umiikot pa. Ito yung ginagawa. Yun yung nararamdaman niya, chumachacha o nag-shake yung likuran na bike. Category B riders, get ready. Category B riders, you're next. Bakit? Diba? Bakit nag-shake yung bike? Because your rear wheel is still spinning. No? Ibig sabihin, yung gyro ng likod ay nandun pa. Kaya gumagano yung bike. Diba? So you have to get on your rear brake para mag-equalize ang panagulong at hindi ko ng gulong. Doon sa mga curious, yun din yung ginagamit namin para mag-drift yung motor. So ang ginagawa namin, pagdating sa korbada, nag-preno kami sa harap, lilipat yung weight sa harap, di ba? Ka-counter steering namin yun, lalabas na yung likod sa hanap ng gagasan. Okay? Hindi preno. Iba yung drift at saka skid. Okay? Drift, backing it in, kumanda yung motor mo sideways. Okay? Dahil, dumudulas na yung likod, pero may forward momentum pa rin yung motor. Okay? Anyway, so again, look where you want to go, turn your head, chin over shoulder, right? Lift back, relax upper body, right? Smooth throttle lang to, smooth on, right? Braking, set the speed, 5% muna, 5%, and then hikitan mo, then lagyan mo na rear brake, and then hikitan. Do not brake into the corner. O, iinit ka naman dyan. Trail braking eh. Guys, yung trail braking sa kalsada at sa racetrack magkaiba. Sa kalsada, kaya ka nagte-trail brake dahil hindi mo alam yung kurbada. Sa racetrack, kaya kami nagte-trail brake dahil ang karera, paulihan ng preno, mamagahan sila. So kami, instead bago kurbada kumipreno, kami sa kurbada na kumipreno. Yun yung trail brake. Yun yung trail brake. So walang dahilan para gawin ninyo yun. Hindi nyo nalaman. Hindi naman kayo ang oras. Diba? Walang dahilan na para gawin ninyo sa kalsada. Hindi rin siya para makapag-drag ka. Hindi. Kasi baliktad. Yung hindi racer, gusto niya mag-drag.
Yung racer, gusto niyang matapos yung lead drag ka agad. Kasi pag may lead drag ka, kamay ka yung motor, papakay ka, hindi mo magkasa. Mabilis ang motor, pag nakakayo. Kaya nakikita ninyo, yung mga riders sa MotoGP, makikita nyo nakatingin nila, yung sasarating tumo. Parang nakalian, tinatayo nila yung bike nila para magkasalan nila agad. Okay? Yun yung difference. Right? Now, sobrang importante guys, na maintindihan ninyo, pag nakahiga yung motor ninyo, konti lang yung cabo ninyo. Yun yung contact punch, yung amount ng cabo ninyo. Pag nakatayo yung motor, malaki yung cabo. So, pag naka-lean over yung bike, as much as possible, less braking, less travel. Okay? Hindi mo pwedeng dasan yung kakalas yun. Pag pwedeng mo yun, mawawala yung forward momentum mo, babagsak yung bike. Okay? So ngayon, ang gagawin lang natin, you brake at the braking point, and then bago lumiko, walang brakes, bitawan mo yung hawak sa brake, ipunin mo yung bike. Steer. And then, sa exit ng corner, that's the time you start to pick up the bike and then roll on the throttle. Okay? Alright. Category B riders, line up on the pit lane. Category B riders, line up on the pit lane. Dalawang paraan kung paano liko. Dalawa lang, wala nang iba. Okay? Yung una, ang tawag ay direct steering. Direct steering, ibig sabihin, kung saan ka pumunta, doon mo ililiko yung motor. Okay? Ginagawa natin yan sa traffic, pagbabagal tayo, around town, diba? Yun yung direct steering. O yung nakikita kayo na ginagawa ng highway patrol, yung 8-8, direct steering yun. Low speed steering. Magpapagal yun. Low speed steering. Pag bumilis na yung motor ninyo, nagkakaroon ng gyro yung gulong. No? Dahil yung ikot niya. Right? Hindi na liliko ngayon yung motor ninyo. Pag niliko nyo sa kaliwa, hindi na liliko sa kaliwa yung motor ninyo. Pag niliko mo sa kanan, hindi siya liliko. Kailangan mong pahigatin yung motor para sa liliko. So tayo ngayon ginagawa yun. Akala ng iba, ang kawan yung ginagamit. Hindi. Okay? Yung iba, gumagalaw yung motor, pero kulang, kaya maraming nag-overshoot sa Marilake. Ito ginagawa. Habang ginagalaw ko yung katawan ko, tignan niyo yung kamay ko. Magalaw, di ba? Yun ang nagpapahinga ng motor, hindi katawan. Ito yun. To turn right, push right. Pag mabilis ka, 50 kilometers say, 45 up. Pagdating mo sa corner, no, push ka ng handlebar. Kung liliko ka sa kanan, tulang mo sa kanan ng konti yung handlebar, mararamdaman mo hihigay yung bike. Hindi kailangan yung body position mo. Dumiretso ka lang kayo, tulang mo, hihigay ka. Tulang mo sa kaliwa, hihigay ka. Mamaya, pagkatapos natin dito, bukuhan yung motor niyo, iset niyo na diretsyo, tulang niyo manibela, tingnan, hihigay kung saan siya tinutulak. Ang tawag ko ay counter steering. It is the only way how to steer. Pag mabilis ka. Dalawang paraan na, direct steering and counter steering. Wala nang iba. Wala nang iba. Okay? Kung yung narinig yung mga body steering, kalokohan yun. Pag may nagsabi sa inyo ng body steering or whatever, tanong mo kung ano lang tayo na dito. Malamang wala. Kasi hindi siya tumatakbo dito. Andy. Category B riders, Fastest riders sa yung pinupost ko na bata Kylie, sa Tubali, siya yun. No? So, dumating yan dito, hindi marunong magmotor yan. Alam niyo ba, yung pinakamabibilis na racer na zero to podium, mga galing sa zero, mga walang alam. Alam niyo bakit? Dahil wala silang bad habits, wala silang ibang iniisip kundi yung tama. Kung ano lang yung tinuro sa kanila, yun lang yung ginagawa niya. So ang challenge sa pagmamotor, kung gusto nyo yung active level ninyo, number one, alisin nyo yung pride nyo, alisin nyo yung Filipino thinking na, oh, alam ko na yan, alam ko sa YouTube dyan. Eh, mas magaling ko dyan. Ang dami nga akong hihirit sa akin, mas alam niya isa. Nag-aral ako, nag-racing school ako, siya hindi, mas alam niya kaysa sa
sa akin. Paano nangyari yun? Di ba? Guys, right? The first thing that you have to do is you have to accept that you need training. And you have to focus on developing your skills. That's the reason why ginagawa ng LinkedIn to, para ma-share namin sa inyo yung kaalaman na to. Dahil hindi to mura, bro. Hindi to mura. Imagine niyo, California Superbike School lang. Ang isang module, 80,000. Okay? Para hindi kayo ni Sir Rosco, diba? Na meron kayong training. Right? So, make the most of it. Okay? Alright. So, gagawin ko ngayon. Okay, stay there. Okay. Corners, guys. Huh? Corners. Okay? Karamihan ng corner na makikita natin dito ay ganyan. Yan. Okay, sabihin natin, pakaliwa siya. Okay? Ang technique na gagamitin natin para mabilis, no? Outside, inside, outside. Okay? Pag mapagod ka, ideally, ito yung gusto mong gawin. Yan yung gusto natin gawin lahat, diba? Kaya mong gawin yan kung takbo mong 30. Pwede. Diba? Pero habang bumibilis ka, yan ang nangyayari. Bakit? Because of centrifugal force. Palabas ng palabas yung pwersa. Diba? Paglagay kayo ng Jolene sa mangkok, kahit buti ninyo. Nasa gitna ba o nasa gilid? Sa gilid, diba? It's because ang tawag doon centrifugal force, no? Palabas ang bato ng motor. So para hindi ka mag-overshoot, magpo-compensate tayo. Diba? So, instead na dito natin kukunin, manggagaling tayo sa labas. Outside, outside, inside, outside. Yan ang linya. Okay? Makikita niyo sa track mamaya, may mga kulay white and blue. Yung white and blue na yun, hindi siya decoration. Rumble strips ang tawag sa kanya. They are markers or reference points to give you an idea where you're supposed to be. Kung nasaan yung rumble strips, malapit ka sa kanya. Pag malayo ka sa rumble strips, mali ang linya mo. Makikita ninyo siya sa entry ng corner, sa gitna ng corner, ang tawag natin sa apex, at saka sa exit ng corner. Stay close to the rumble strips, pero hindi on top. Close to the rumble strips. Clear? So, outside, inside, outside. So, ang tanong, saan ba nag-i-drive o saan lumalalim yung higa ng bike? Dito pa lang. Pag-steer pa lang ng bike, dito, malalim na yun. Right? So, there are other corners, airtight naman, so may puno, di ba? Doon, so may akasya. So, ang technique, hindi nila, pag outside, inside, outside. Outside, inside, outside. Okay? Kahit sa kalsada. Hindi kasama yung counterflow, ha? Mamaya lahat yung counterflow. Hindi, kung sa amin, mag-index daw kami. Hindi kasama yung kabilang side. Yung side lang ninyo. Ito, yung center line. Diba? Alam niyo kung sa kalsada yan, no? Ito yung center line. Right? So, nasa ka dapat, nandito ka, diba? So, kung papunta ka sa kanan, outside, inside, outside. Outside, inside, outside. Yan yung linya. Diba? Yung nandito, ang linya niya, outside, inside, outside. O, ang tanong, paano nagkakabanggaan yung dalawa na yun sa kanila? Dahil hindi nila alam yung linya. Ang ginagawa lang na, nasa gitna lang sila. Kapag nagkita na sila dito, natatarget yung safe. O, doon. Napansinin niyo, kahit hindi tao, lubak lang, yung bato sa kalsada, o tahe na lang. Kakalinis ng motor ninyo, may bike time, paglabas ng garahe, may tahe. Nasasagasaan yun, hindi. Sasagasaan. Kasi, Ay, target fixated. Okay? So, again, outside, no? Outside, inside, outside. Okay? Here? Yeah. Ngayon, meron lang ibang corner dyan na bibigyan yung first corner. Yung first, 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4 corkscrew siya. Ganyan ang itsura. Okay?
Okay, so karamihan dito marami natatakot. Kasi syempre mabilis yung dating ninyo dyan. No? Ang linya natin dito, anyway, hindi mag-alala, susundan ninyo yung mga coaches natin. Currently inside the track is category B. Category B is inside the track. So, ang line natin ito. So, parating tayo, ito yung mga marker. Parating tayo dito, right? You start braking. Guys, brake first, hindi downshift. Roll off track, ito yung steps ha. Roll off, brake, Rear brake. brake front, brake rear, downshift. Downshift. Halos sabay nangyayari ito guys. Habang nagpipreno ka, nagda-downshift ka na. After mo mag-downshift, bitaw. Bitawan mo yung preno. Okay? Steer. Right? So, outside, inside, outside. Outside, inside, outside. Outside, inside, inside ngayon to. Kasi kung mag-outside, inside, outside ka dito, hindi mo makukuha yung forbasa na to. So now we will stick inside here para makuha natin itong corner na to. Mas makikita ninyo mamaya pag sumusunod na kayo. No? So, this is the idea. Hindi nyo kailangan sa ulit muna dahil meron naman coach sundan nyo na linya. Guys. Hello. Guys, mamaya, kakapili kayo sa ilan, susunod kayo doon sa mga coaches. No? Kung wala kayong balak mag-aral doon sa coach, no? Huwag kayo punta kayong pumila. Kasi, kung may nakasunod sa iyo at iba lang din ang gagawin mo, yung nakasunod sa iyo, gagawin yung ginagawa mo. Kawawa naman siya. Diba? So, kung feeling mo, alam mo na lahat to, diba? Huwag ka na makinig dito. Okay? Right? So, yung gusto mong matuto, isa yan kung araw na to, you follow your coaches. Okay? They are going to bring you around, kaya ako pinakita sa inyo to, para magkaroon kayo ng idea kung sa ginagawa. Follow the line. Hindi hahataw yan. Huwag niyong karirahan yung coaches nyo. Walang tryout, hindi ako naghahanap ng bagong rider. Okay? So, hindi nyo kami kailangan pasikatan. Right? You are here to enjoy and learn. Okay? Dumating na yung mula sa Valenzuela City. Youngest Rally Cup champion natin. Overall champion. Super A. Class A pala. Bila dito. Moses, si Moises Reyes. Yan. Ilang taon na ngayon? 13 years old. So si Moy ang isa sa mga, sa akin na natin eh. Si Moy ang isa sa mga future natin, no? So, next year, we will be preparing to compete internationally. Ang tinatarget natin yung Blue Room at saka yung Asia Road Racing Championships. No? So, isa siya sa susunod sa gapak ni Kyle Pass. Right? So, yan, si Moses Reyes. Yan. Tapos, mula sa malayong lugar ng Mindoro. Yan. Daniel. Yan. Si Daniel naman ang P3 na ba? Yes, Coach. Third overall sa Rookie of the Year. Taga Mindoro. Yan. Yan. So, si Moy at saka to si Daniel, mga Yamaha, Wheeltech Yamaha sila. Right, thank you. So, sila yung mga magiging coaches niyo. So, ang mangyayari guys, pipila yung mga coaches mamaya doon sa gate, pila kayo doon sa likod nila. Right? Okay. Guys, reminder, track procedure. Yung racetrack natin, one way. Pagpasok ninyo sa loob, there's no way na pwede kayo mag-filter. No, it's one way. Right? There is only one entrance to the track. Ito yun, through the big lane. Right? Bibila kayo doon sa gate pag tinawag na yung class ninyo sa likod ng coach ninyo. Lalabas kayo batch by batch. No? Paglabas ninyo, no, mag-warm up muna kayo ng isa o dalawang ikot. Warm up meaning, papalilitin natin yung gulong ninyo. Right? Kasi pag malamig yung gulong ninyo, walang kapit yun. Kailangan puminit ng gulong para magkaroon ng grip. Yun yung reason kaya mga race time, nakikita kayo at warmer yun. Para kung
uminit siya. Right? After that, mag-pick up ng speed yung coach ninyo. Right? Alec naman. Alec Moy dito. Alec Moy dito. Talikod. Hand signals. Right? Talikod. Okay. Adjust ka ng konti para makita. Isa nga dito para makita dito. Rocky, bilis. Bilis na. Okay, magko-communicate sa inyo yung coaches niyo using hand signals. Okay, first hand signal means gas on. Itataas nila yung kamay nila, tingnan nyo ha, gas on. So hindi lang pa sa taas, ibig sabihin, nagagas ako. Gas off. So makikita nyo, binababa niya yung kamay niya. No? Kanan ang gamitin nyo. Okay? Gas on, gas off. Okay? So, ibig sabihin, pag tinataas sa kamay, dati. Binababa yung kamay, off. Okay? Magiging challenging to kasi medyo marami kayo na nandun sa practice. So, I want you to pay attention. No? Pay attention. Normally kasi, sa zero to podium, pag nag-training, may comms. So, kausap namin mismo yung student. Right? So, next is ulo, no? And turn your head. So gagawin nila, papapilin nila yung ulo mo. And then ituro nila kung saan ang tingin. Okay? So parating sa corner, say parating sa corner dito, ang tabilin niya yung ulo niya, and then ito yung turo niya. Right? Ibig sabihin, yun ang limong. Here. Okay? Pag sumisenyas na nito, brakes. Braking. Kasunod ng braking, isasenyas niya, gear. Braking, downshift, fourth gear. Right? So, ang itsura niya ay ganito. Gas off, braking, fourth gear. Right? Pag-exit ng corner, ang makikita mo, tatakilin niya yung ulo niya, tuturo niya sa nagtingin, and then tataas yung kamay. Gas off. Here. Right? Okay. Good. Now, there's no reason for you huminto sa loob ng track. Hindi kayo pwede huminto doon. Pag may sumempla kayo sa kaibigan ninyo, hindi nyo trabaho para huminto doon at tumulong. Dahil makakaabala kayo sa ibang kapapaggamit doon. Continue what you're doing. Yung mga marshals dito, nakikita natin kami kumuha sa kanya. Kung ikaw naman yung sumempla, kung kaya mong tumayo, no, at kaya mong buhatin bike mo, tumayo ka, buhatin bike, itapin mo lang yung bike mo. Okay? Hindi, pag kayong tatakbo, hindi sasabog yung bike ninyo. Ha? Yung mga tinanong, meron dati, nagulat kami, pag-set lang. Biglang may tatakbo yung rider. Ito ang takbo, hindi sasabog eh. Sobrang panunod na, hindi sasabog yung bike. Okay? Kung hindi nyo kaya tumayo, you are injured. Do not try to stand up. Stay there. You will get help you. Okay? Next, overtaking is not allowed unless yung coach yung nagsabi. Sa beginners, wala mo nang overtaking. Mamaya siguro. Pero ngayon, wala mo na. I want you to work on your lines and your techniques. Okay? Right? And then, flags. No? Pag nakita ninyo, yung checkered flag, ibig sabihin, tapos na yung session. So, isa pa, hindi kayo i-improve doon. Hindi rin kayo nanalo. So, yung gagawin pag nakita yung checkered flag. Okay? Bring it one more round, and then, before the last corner, makikita nyo nakalagay and break, pasok na kayo. Whenever you enter the pit, you have to raise your left hand. Hindi kayo manunod pa. Kaya yung pinataas yung left hand ninyo, para alam nyo nasa likod na you intend to go in the pit. Dahil, second to the last corner, umumpak yung mga tao doon. Okay? Dahil to prepare to get the left, to hit the last corner. Right? So, raise your hands before the pit and second to the last corner pa lang, last yung kamay niyo, para alam yung riders na ito yung intention nito. Okay? And then come to the pit. The pit lane, meron yung speed limit, 40. Okay? Hindi, guys, ito every year, no? Papaalala ko na,
Yung humahataw sa plate dyan humahataw na bomba, sobrang halatang beginner, kahit hindi na ginagawa yun. Ang laki na race cut para pakita mo yung takas sa motor mo. So hindi mo kami kailangan masikatan dyan sa diba? Okay? Enjoy inside the track. Yung big lane is for traversing in and out of the track. Baka maka-accident ito kayo. Okay? With the demo bikes, you can borrow demo bikes. You talk to doon sa mga in-charge doon sa mga demo bikes para mahirap. Here? Any questions? Any questions? Wala? Yes. Sir, bakit po pinakpan yung odometer, speedometer? Pinakpan. Okay. Normally sa Saturday, no? Saturday lang yun. Alam mo ba kami yung race bikes namin walang speedometer? Hindi na needed. Kahit hindi namin kailangan yung speed. Distract. Yung informasyon na yun. No? Pag hinihigla namin yung RPM namin, nalalaman namin yung speed after na ng race dahil sa telemetry namin. Pero, ang problema kasi ng speed, idea siya, nalulula ka. Ako, 140 lang ako. Same thing kung bakit naka-eartags sila ba yung mga MotoGP rider at eartags. Hindi para hindi sila mapingin sa bike nila. Hindi yun. Kaya sila naka-eartags para yung kotse, pag nakabukas yung salamin ninyo, takbo kayo 80, ano pakiramdam? Alam mo, 140 o yung takbo, di ba? Sarado yung bintana. Parang wala. Bagal, di ba? Same ng eartags. No? So, yung sensation. So, my question is, paano mawala yung sensation mo ng speed and focus on what you're doing? Category A riders, get ready and line up at the pit lane. Okay. Category A riders, line up at the pit lane. Okay. Pit lane. One lane yan, guys. So, kung gusto nyo umikot, one lane yan, ikot nyo lang sa likod, dito kayo lalabas. Hindi pwede computer sa naka-direction. Okay? If you wanna act as a pro here, yun siya. You have to follow the procedures. Yeah. Sir, paano ba, like, let's say, nagpanic ka na talaga, tapos parang hindi mo na talaga alam kung anong, parang nawala, nag-blank out ka. May mga ganong instances eh. Category A riders, line up at the pit lane. Okay. Ito yung question, paano pag nag-panic ka talaga? The first point, no, as much as possible, yun yung kalaban, yung panic. So, you want to focus on what you're doing. Diba? Pero siyempre, hindi naman ako control ka agad yung panic. Depende kung ano yung panic. Ang panic, apat na bagay. One, target fixation. Papatingin ka doon. At ialisin mo yung mata mo doon. Diba? Tumingin ka kung saan mo gusto mo. Yeah. One. Two, nanigas ka. Then remember, Clip tank, relax ako ba? Diba? three, chopping the throttle. Diba? So, scoop on. Four, grabbing on the brakes. Kaya nga pinalis ko yung nalilingin mo sa brake. Lagay mo sa throttle. Okay? Always relax. Always relax. You have to think. Yung pagmumotor, hindi siya muscle memory. Sorry. Maraming sasabi, muscle memory lang yan. Hindi. Kailangan mo sabihin sa sarili mo yung gusto mo. Sabihin mo sa sarili mo yung gusto mong gawin. Kung hindi mangyayari. Kami, pag mga tao dito, karela, hindi mo nakikita kasi nakahente. Pero, sa loob ng mente, ang sinasabi natin, gas, breaking, yun, gas, ganun siya. Kino-coach mo sa sarili mo. Yun siya. Okay? Here. Alright guys, so no other questions. I want you to gear up, prepare for our session, and then enjoy and have a nice day. I'll be around if you need any questions. Good morning.